Simulan muna natin ang discussion sa pinaka-basic. Kapag financial statement ang pinag-uusapan, ano ang naiisip ng iba? Parang high-class na word, diba? Yung tipong maririnig mo lang sa mga typical na high-end businessman. Pero huwag mag-alala. Simple lang talaga ang financial statement. Kumbaga, ito ay parang report na ginagawa nating mga accountants para malaman ang financial standing ng isang kumpanya at any given time. Sa mga estudyante, ito ay parang report card nila. Sa mga regular na empleyado naman, yun ang annual na evaluation report nila na galing sa mga boss nila na nagpapakita kung ano nga ba ang nangyari sa kanila sa isang buong taon. Financial statements ito, ang lahat ng makikita natin dito ay may mga nakalagay na halaga o amount. Kailangan gawin iyon para maging definite ang halaga ng isang bagay. Kumbaga sa height, imbes na sinasabi lang na height mo ay matangkad ka, mas maganda na alam mo na 160 centimeters ka pala. May pinagbabasehan at hindi puro pakiramdam lamang. Sa accounting nga 'di ba may kasabihan tayo na never assume unless it is stated. Kung baga, huwag kang mag-assume na crush ka din ng crush mo kung hindi niya naman ito sinasabi sa'yo. Ang sakit, di ba? Mahalaga ito sa isang business dahil dito makikita kung maayos bang napatakbo ng management ang business sa isang taon. Lalo na kung ang mga owners ay iba sa nagpapatakbo ng business. Ang kompletong financial statement ay may 5 components. Una ay ang balance sheet. Second, income statement. Third, statement of changes in owner's equity. Fourth, statement of cash flows. At ang huli, notes to financial statements. Pag-usapan muna natin ang balance sheet. Tinatawag din itong statement of financial position. Makikita dito ang assets, liabilities at equity ng isang kumpanya. Sa ngayon, isipin muna natin na sa balance sheet makikita kung kaya pa bang mag-operate ng isang kumpanya, kung may pera pa ba ito o kung puro utang na lang. Next ay ang income statement. Ang mga hardcore accountants ay tinatawag din itong statement of comprehensive income. Makikita mo dito ang income at expenses ng isang kumpanya. Ibig sabihin, sa isang taon, makikita mo kung ano ang naging performance ng isang kumpanya, kung mabenta ba or puro expenses lang. Third is statement of changes in owner's equity. Makikita dito kung kamusta na ba ang naging investment ng mga may-ari ng kumpanya. Makikita din dito kung may additional investments or withdrawals ang may-ari dito. Fourth is statement of cash flows. Dito mo makikita kung saan nga ba nagamit ang pera ng kumpanya. May binili bang bagong gamit o pinambayad lang sa utang? Well, dito mo yun makikita sa statement of cash flows. Ang panghuli ay ang notes to financial statement. Dahil hindi laging self-explanatory ang lahat, kung may tanong at i-explain man si accountant sa may-ari, dito nila ilalagay iyon. Ang mga amount na makikita sa financial statement ay mas maliwanag na mauunawaan sa tulong ng notes to financial statement. Ang 5 ito ay ginagawa ng mga accountant bawat taon para malaman ng management kung nasaan na sila sa business nila at para maiwasan ang panghuhula sa pagpapatakbo ng business. Mas nalinawan na po ba? Basic lang, diba? Kung naunawa ang maigi ang review to financial statement natin ngayon, mag-comment down sa baba ng #BasicAccounting at anong financial statement ang pinaka-paborito niyong gawin. So, ready na tayong mag-move ngayon for our next topic about financial statement analysis interpretation. Salamat!